1991, nang umuwi si Tobal sa kanilang bahay. Galing ito sa bahay ni Kanole. Mahigit 10 taon siya nag-aral ng lihim na karunungan. Oy! Dumating na pala yung kapatid kong mahigit 10 taong kaming iniwan. Kuya Dango, nasaan ang tatay? Nandun sa loob. Tay? Nay? Oh! Tobal! Ikaw pala yan, anak. Mabuti naman at naalala mo kami. Tayo. Pasensya na ho. Pasensya? Ganon na lang ba yon? Mahigit 1 dekada kang nawala, Tobal. Hindi ba't ang ipinunta mo lang din naman doon ay pag-aaral ng lihim na karunungan? Oo, itay. Ngayon, hindi mo ba napapansin? Kulang na ng isa ang ating pamilya. Nasaan ho ba si Bunso? Wala na. Patay na. Ho? Bakit? Anong bakit? Di syempre, natalo siya sa laban. Paanong natalo, itay? Anong ibig niyong sabihin? Natalo ang kapatid natin dahil nilabanan niyang mag-isa si Kabuwag. Sino si Kabuwag? Kuya Dango, itanong mo dyan kay itay kung sino ba si Kabuwag. Si Kabuwag ang katunggali ng ating pamilya dahil tayo ay pamilyang albularyo. Kamusta naman ang pag-aaral mo ng mahigit 10 taon? Eto, itay, sa awa ng Diyos, graduate na. Mabuti naman. Ano naman ang natutunan mo, ha, Tobal? Sigurado bang mas malakas ka na sa amin ng itay? Hindi ba't nang umalis ka rito noon, lalampa-lampa ka lang? Mas malakas pa nga sa'yo ang bunso natin eh. Kahit nasabihing bunso siya, pinatunayan ng kapatid natin na hindi siya katulad mo. Kuya Dango, kauwi ko lang eh. Ba't naman ginaganyan niyo ako? At bakit hindi? Hindi ba pwedeng respeto na lang natin ang isa't isa? Total eh, pare-parehas naman tayong albularyo. Isipin niyo na lang, para akong sundalong nag-schooling, nagpataas ng ranggo. Sinasabi mo ba, Tobal, na mas magaling ka na sa amin ngayon? At mas marami kang natutunan? Ganun ba? At ano ang pagkakaiba ng natutunan mo kay Nole kesa sa mga itinuturo sa atin ng ating mga ninuno? Itay, hindi tayo dapat na mag-usigan. Dapat tayo magkasundo at dapat tayo magpasahan ng kaalaman. Hindi tama tong ganito. Nawalan na tayo ng miyembro sa pamilya natin. Tapos ganito? Paano kung dumating ang pagkakataon na sabay-sabay tayong sinalubong ng kabuwag na yun? Ano? Hindi pa rin ba tayo magkakasundo? Magkakanya-kanya pa rin ba tayo? Kung ako lang tatanungin, Tobal, kung magkikita kami ng kabuwag na yun, babalian ko siya ng leeg. Teka nga, Kuya Dango, Tatay Durano, sino ba yung kabuwag na yun? Si Kabuwag. Siya ang katunggali ng ating pamilya. Mataas na uri ng gabunan. Siya yung klase ng gabunan na kayang magpasunod ng mga matataas na uri ng mangbabarang at mga mangkukulam. Hindi lang yon, pati mga duwende, kapre, engkanto, kayang-kayang pasunurin ni Kabuwag dahil sa kanyang tangan-tangan. Itay, ipinapangako ko ho sa inyo na kapag nagkita kami ng kabuwag na yan, ako ang papatay sa kanya. Oh, come on! Ha!
Nakuha mo pang magyabang ngayon, Tobal? Wala ka nga silbi. Sige nga. Pakitahan mo nga ako ng galing mo. Kuya Dango, huwag ngayon. At bakit hindi? Ha? Ipakita mo kung anong natutunan mo ron sa Noleston na yun. Di ba itay? Ha? Magsigsitigil na nga kayo dyan. Nay, nandyan pala kayo? Oo, kanina pa ako nandito at nakikinig lang ako sa inyo. Tobal anak, kailan ka dumating? Ngayon lang po, inay. Mabuti naman. Akala ko'y di mo na kami aabutan ng buhay. Bakit naman ho, inay? Aba, matatanda na kami ng tatay mo. Isa pa, kahit na matanda na kami, ayaw kaming lubayan ni Kabuwag. Talagang gusto niyang ubusin ang lahi natin. Nay, wag na ho kayo mag-alala. Nandito na ho si Tobal. Sisiguraduhin ko sa inyo, inay, na hindi mananaig ang kayabangan ng Kabuwag na yan. Oh, come on! Kayabangan. Tignan natin. Kinabukasan, araw ng pista sa kanilang baryo, nagulat na lang naon si Tobal dahil ang ingay-ingay sa daan. Meron kasing mga tumutugtog na musiko, tapos may mga taong nagsisigawan dahil sinisilipan ng mga tao yung mga nagmamajorate. Maikli kasi ang suot ng mga babae, tapos yung iba naman nag-iipit ng 20-20. Ganda ng chicks ano? Maganda nga sa paningin mo, pero para sa akin, pangit yun. Nako, yan naman ang hirap sa'yo, Dango eh. Wala nang babaeng nakapagpatibok ng puso mo. Sa bagay, pamilya albularyo kayo. Kaya, bawal sa inyo ang pag-aasawa. Di ba, Dango? Dango, uwi na. Oo, itay. Bilisan mo. At may pupuntahan daw kayo ni Tobal. Saan daw? Ewan ko doon. Oy, Tobal, saan ba tayo pupunta, ha? Kuya Dango, sabi sa akin ng itay, sa Plaza Raway, merong kaganapan. Gusto ko sanang manood eh. Bakit isasama mo pa ako? Kuya, sabi rin ni itay, kapag pista rito sa atin, maraming mga kakaibang tao. Di ba? Gusto mong makakita ng pagbabago sa akin? Gusto mong makita ang mga nalaman ko? Tara, samahan mo ko. Hinahamon mo pala ako, Tobal. O sige, pakitahan mo ko. Pagpunta nila sa plaza, nakita nilang ang dami-daming tao. Tapos merong isang unano at merong malaking mama na merong suot na gloves. Yung unano na yun, may bitbit na kahon. Tapos tila ba nag-aaya ng gulo. Sinong gustong manalo dyan ng 1,000 piso? Ang mananalo, dodoblehin namin. Labanan nyo lang ang aming master. Master. May paparating mukhang tigasin. Itinuturo ng tinatawag niyang master ang magkapatid na Dango at Tobal. Ikaw, lumapit ka sa akin. Kaya Dango, ikaw raw. Ano? Ba't ako? Ikaw na lang. Di ba? Sabi mo pakikitahan mo ko ng kaalaman mo. Ano na? Sinong gustong manalo dyan? Dodoblehin namin. Labanan nyo lang ang master namin. Ikaw, halika rito. Huwag ako halimaw. Yung kapatid ko na lang. Yang payat na yan. Kakainin ko lang yan ng buo. Minamalit ka, kapatid ko. Labanan mo na. Pakitahan mo ko ng natutunan mo, Kinole. Hoy, Unano. Magkano ba pusta dyan? Walang pusta rito. Magbibigay kami ng 1,000 o doble pa higit pa. Labanan mo lang ang master ko. Kapag natalo mo master ko,
Aba, maswerte ka, pero kung hindi, sementeryo bagsak mo. Huwag niyo ako mamaliitin. Kung ganoon, simulan na ang laban. Biglang sinugod si Tobal nung lalaking may gloves. Sa unang tingin talaga namang nakakasindak ang itsura ng lalaking yun. Bukod sa malaki na yung katawan, malaki din yung ulo, tapos sa buhok niya ay parabang sinabitan ng kung ano-ano. Sa kada halipaw sa kanya noon, mabilis siyang nakakalihis. Nang makakuha ng pagkakataon si Tobal, sinikmuraan niya yung malaking mama. Kasabay nun, ang pagsakal nito sa leeg at ibinaltog sa lupa. Tapos na laban. Akin na yung premyo. Hey! Master! Anong nangyari sa'yo? Patay na master mo. Sa simenteryo mo na yan idiretso. Ang kumuha ng premyo si Dango. Tuwang-tuwa ito dahil nanalo ang kanyang kapatid na si Tobal. Aba, ibang klase lakas mo kapatid ko ah. Tara na, hoy, unano. Dalhin mo na sa ospital yan, baka mamatay na yan. Dinala sa ospital yung nakalaban ni Tobal. Sa kasamaang palad, ayon sa mga doktor, komatos ang inabot nun. Bakit kuya? Kasalanan ko ba yun? Sila naman itong naghahamon ng gulo, di ba? May premyo pang nalalaman. Ang problema kasi, Tobal, dapat hindi mo tinuluyan yung malaking mama na yon. Malaki lang yun, anak. Pero, ampaw yun eh. Problema ngayon, pag nagsumpa ng kaso, ang pamilya nun. Problema na nila yun, itay. Sila tong naghahamon eh. Tsaka isa pa, pinakitaan ko lang si Kuya Dango. Tay, para sabihin ko sa inyo, talaga palang mahusay na ang kapatid ko to. Bukod sa meron siyang natatanging nakatatakot na katawan, aba, malakas din pala bumira. Utol, aminin mo nga sa akin, bago mo suntukin yung kalaban mo kanina, meron kang inusal, di ba? Inihip mo dyan sa kamao mo. Wala, Kuya Dango. Hindi ko ugali yun. Sadyang malakas lang talaga. Resistensya ng katawan ko. Oh, come on. Huwag mo nga akong lokohin. Yung totoo. Para kasing napansin ko eh. May inihip ka kanina. Wala nga, Kuya. Sige. Unti-unti malalaman ko rin kung ano bang sikreto mo, Tobal. Kinabukasan si Tobal inaresto ng mga pulis dahil nga namatay yung lalaking sinuntok niya. Tay, Kuya Dango, ilabas niyo ako rito. Ayokong habang buhay ako nandito. Huwag ka mag-alala. Gagawa ng paraan ang Kuya Dango. Kung maaaring pumatay ako para sa'yo, gagawin ko. Kaya, huwag ka maingay. Huwag ka mag-alala, Tobal. Ilalabas ka namin dyan. Hindi madali ang proseso ng paglabas kay Tobal. Kailangan niya ng malaking piyansa. Ang problema, wala silang pagkukunan. Alam mo, Itay, nangangamba ako. Baka mamaya si Tobal ibugbugin dun sa loob. Huwag mong isipin yun, Dango. Alam mo naman kung gaano kalakas ang kapatid mo. Tiyak na hindi niya iindahin ang pangbubugbog sa kanya sa kulungan. Ang isipin mo, Dango, kapag nilabanan niya ang mga bumugbog sa kanya, baka lahat yun mamatay. Yun na nga, Itay, ang iniisip ko eh. Mahirap palang makasuntok yung kapatid kong yun. Tay, kitang-kita ko talaga. Meron siyang ginamit na orasyon bago niya suntukin yung lalaki. Kung simpleng suntok lang yun, Itay, tiyak na hindi mamamatay ang taong yun. Kung bakit ba naman kasi yung unano na yun, napakahilig maghanap ng gulo. Kesyo malaki katawan ng boss niya. Akala niya siguro, wala nang uubra sa kanila. Dango, Tay, sino yun?
Ewan ko. Tao po. Magandang umaga ho. Magandang umaga. Magpapagamot ho ba kayo? Wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa inyo. Oo nga naman. Sino ka ba? Si Tobal ho. Nandun sa kulungan. Ha? Bakit? Ba't ba ang dami mong tanong ha? Sino ka ba? Ako ang kanyang maestro. Ikaw? Ikaw ang maestro niyang sinole? Oo. Teka nga ho. Bakit ba nakulong si Tobal? Kasi masyado siyang malakas. Masyado mo siyang binihasa pagdating sa pakikipaglaban. Piyesta rito sa amin nung nakaraang araw. Nakapatay si Tobal sa pamamagitan ng isang suntok. Maestro Nolesto, ano bang itinuro mo sa anak ko? At bakit ganon na lang siya kalakas? Kung hindi ho ako nagkakamali, kayo ho si Manong Durano. Oo, ako ang ama ni Tobal. Ngayon sagutin mo ako. Bakit? Anong itinuro mo sa anak ko? Sa isang iglap lang nakapatay siya ng tao. Ganito ho kasi yan. Lahat po nang nagtatapos sa akin, nagiging malakas. Hindi pwedeng hindi. Ganon ba? Sobra naman yata. Maestro Nolesto, gusto mo bang dalawin si Tobal? Oo sana Tsaka, siya naman talaga pinunta ko rito. Dinalaw nila si Tobal sa kulungan. Halos mangiyak-ngiyak si Tobal nang makita niya si Kanole. Maestro, hindi ko ho sinasadya. Nasobrahan yata yung lakas ng suntok ko sa lalaki. Huwag ka mag-alala, Tobal. Ilalapit natin yan sa mga kaibigan kong opisyal. Malay natin. Diba? Salamat ho. Katulad ng unang nasabi sa kwento, hindi ganong kadali para makalabas si Tobal. Ganon pa man, lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nakapagpiyansa si Tobal. Lumabas din kasi sa investigasyon na yung nangyari ay parabang katuwaan lang, may pusta pa nga. Nang dahil dito, gumugulong na ang kaso. Naniniwala si Kanole at si Tobal maging ang kanyang pamilya na madidismiss lang ang kasong yun. Ganun pa man, ang pamilya ng lalaking napatay ni Tobal ayaw tumigil. Meron pa ngang mga araw na yung bahay nila'y sinusugod ng pamilya ng lalaki at tinatangkapang sunugin ang kanilang bahay. Pinagsisigawan ng pamilya ng lalaking namatay na lahat daw ng nakatira sa bahay nila Tobal ay purong mga mangkukulam. Isang gabi, isa sa pamilya ng lalaking napatay ni Tobal nagpunta sa kanila at nagpapanggap na merong malubhang karamdaman. Magandang gabi ho. Ay, magandang gabi. Ano ang atin? Magpapagamot ho ako. Dito ka. Maupo ka rito. Ano bang nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko, puso. Galit na galit ang puso ko. Sinasabi ng puso ko na kailangan kong gumante. Ikinagulat ng tatay ni Tobal ang sumunod na ikinilos ng lalaki. Meron pala itong panaksak sa kanyang tagiliran. Mabilis niyang sinaksak ang matandang Durano. Buti na lang at nakalihis ito. Dinakma naman ni Dango ang lalaking yun. Sinakal niya ito at hinagis sa bintana, habang si Tobal naman tinalon niya yung lalaki at hinampas sa lupa. Napakalakas ni Tobal. Kung tutuusin, nakuha niya ang estilo ni Kanole kapag ito'y nanghahampas ng tao sa lupa. Umalis ka na rito. Kung gusto mong mabuhay ka pa, pumunta ka sa ospital. Baka matulad ka lang
sa taong sinuntok ko. Wika ni Tobal sa lalaki. Lumalabas ang lalaking yon sa kanilang bahay ng sugatan at puro dugo ang ulo. Sabi nga ng mga taong nakakita, mukhang iba na ang pamilya nila Tandang Dorano. Kinabukasan, usap-usapan sila sa buong barangay. Meron pang ang nagsasabi na mukhang nagsangla na ng kaluluwa ang pamilyang yun, kaya sila lumakas. Dahil sa ito'y wala namang katotohanan, hindi na lang nila pinagpapapansin ang mga taong nagsasabi. Ganun pa man, napansin nilang kaunti na lang ang nagpapagamot sa kanila. Kahit sabihing naturingan silang pamilya albularyo, tila ba hindi na sila kinikilala ng marami. Ayos lang yun, Itay. Di naman natin problema kung hindi sila magpapatingin sa atin, di ba? Siya nga naman, Itay. Ba't ba pinoproblema mo mga tao na yon? Ang akin lang naman, Dango, Tobal, yung tiwala. Kaya lang, parang wala nang tiwala sa atin ng mga tao. Kung ano-anong pinagsasabi patungkol sa pamilya natin. Talagang ganun ho, Itay. Hindi natin kailangan maghabol sa kanila. Pag sila'y may karamdaman at wala silang sapat na pera, lalapit din sa atin mga yan dahil hindi sila papansinin sa mga ospital. Magaling, Tobal. Magaling ang sinabi mong yan. Totoo yan. Sa mga panahon na yun, tila ba nakalimutan na ng pamilya ang banta mula sa kanilang katunggali na si Kabuwag. Nang dahil dito, namuhay sila ng payapa. Sabay-sabay silang pumupunta ng bukid upang magsaka. Hanggang sa isang araw, si Kabuwag na kanilang katunggali ay gumawa na naman ng isang malupit na ilusyon. Tay, tara, hapon na. Uwi na tayo. Mamaya pa, tapusin na natin tong pagpipilapil. Tay, dumidilim na. Tara na. Mauna na kayong magkapatid. Sige na, at ako nang tatapos dito. Nauna ang magkapatid na Dango at Tobal. Naiwan si matandang Dorano. Maya-maya pa, nakita niyang ang magkapatid na yon ay namimilapil pa rin. Ano ba kayong dalawa? Akala ko uuwi na kayo. Hindi lumilingon sa kanya ang dalawang lalaki. Nilapitan ito ni matandang Dorano tapos binirong tadyakan para masubsob sa putikan. Kaya lang, wala siyang tinamaan. Teka! Anong nangyayari? Imposibleng... Yung dalawang lalaking gumaya sa muka ng kanyang mga anak, naging pangit na tao. Kumuha ng putik ang dalawang pangit na tao at agad na pinagbabato kay matandang Dorano, dahilan kung bakit tinamaan ang kanyang mata at wala na siyang makita. Wala akong makita. Ano ba kayong mga bata kayo? Maya-maya pa, ang magkapatid na Dango at Tobal ay dumarating. Tay, ano bang nangyayari sa inyo, ha? Ano ka ba naman, Dango? Bakit mo ako binato? Ha? Anong binato? Kararating lang naming dalawa ni Tobal. Di ba, Tobal? Siya nga naman, ho, Itay. Teka, bakit puro putik yung mukha nyo? Meron akong duda. Mukhang sumasalakay na naman si Kabuwag. Gumagawa siya ng matinding ilusyon. Tay, 13 ho ngayon. Araw ng Biyernes. Kaya't malakas talaga yung mga ganyang tao. At paano mo naman natutunan yon, ha, Tobal? Kuya, yun ang turo sa akin ng aking maestro. Ganun ba? Tara na, Itay. Pag-uwi sa bahay, mapulang-mapula ang mga mata ni matandang Dorano. Ikinuwento nila ito sa kanilang inay
Ayon naman dito, kailangan nilang mag-ingat dahil sa kanyang natatandaan, ito rin ang buwan na palaging sumasalakay si Kabuwag. Ay Tobal, pabalikin mo nga rito yung maestro mo. Sino ho? Si Maestro Nole? Oo. Bakit ho, Itay? Nay, bakit? Kasi, baka siya lang ang pwedeng makatapos dyan kay Kabuwag. Wag na, Itay. Hindi na kailangan dito yung maestro pa ni Tobal. Nandito naman ako eh. Dango, huwag masyadong magyabang, anak. Alam ko, malaki ang galit mo kay Kabuwag. Pero, hindi pa ito ang tamang pagkakataon para kayo'y magkasalubong. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Dango. Hindi ka uubra kay Kabuwag. Hindi pa kasi nasusubukan ni Tay. Pero kung masusubukan, doon magkakaalaman. Di ba? Tabal? O kuya. Ganon pa man. Dahil sa walang takot noon si Dango, siya na ang nagkusang hanapin kung saan ba makikita si Kabuwag. Tila ba nakalimutan ni Dango na si Kabuwag ay kayang mag-utos ng mga mangkukulam. Tumanda ka sa akin, Kabuwag. Sobra ka na. Kung nung mga panahon na tinalo mo ang aking bunsong kapatid, pues lasapin mo ang galit ng kuya. Napadako si Dango sa sira-sirang kubo. Sa loob ng kagubatan, kapansin-pansin na walang tao dahil wala man lang naglilinis sa paligid. Tapos, ang kubo na yon ay butas-butas. Ganon pa man, nagbakasakali si Dango na meron siyang makikitang isa sa alagad ni Kabuwag. Lumabas kung meron tao dyan. Hindi kita titira ng buhay. Lahat ng makikita ko ay ituturing kong kalaban. Pagbukas ni Dango ng pintuan, tumambad sa kanya yung lalaking payat. Nakasuot yun ng purong itim, tapos ang tutulis ng mga kuko. Hindi natakot dito si Dango, bagkus agad niya itong inasbaran gamit ang kanyang itak. Ni hindi man lang natinag ang mama na yun. Maya-maya pa, yung mga matutulis nitong kuko ay hinataw kay Dango. Oy, hindi porket pangit ka matatakot mo ko. Paulit-ulit na isinagawa ni Dango ang kanyang plano, pero sadyang hindi tumatalab ang kanyang itak. Hanggang sa naisip niyang mukhang kailangan niya yatang tanggalan ng damit ang lalaking payat. Sinubukan ngayon ni Dango pero hindi siya nagtagumpay dahil sinakal siya ng mama na yon at hinagis sa labas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, biglang nawala yung lalaki. O hindi, alagad ka ni Kabuwag. Magpakita ka sa akin kung sadyang matatapang ba ang mga alagad ni Kabuwag. Paglabas naman ni Dango, nakita niyang dumami ang bilang ng matandang nakasuot ng itim. Hindi maaari. Ano to? Kulto? Napilitan tuloy si Dango na magtatakbo papauwi. Ganon pa man, bago siya makauwi, nagkanda sugat-sugat ang kanyang likod dahil hinahato siya ng mga matutulis na kuko nung mga lalaki. Anong nangyari sa'yo, Dango? Tay, pakigamot nga muna ako bago ako magpaliwanag. Ang gumamot sa kanya si Tobal. Pinakitahan ni Tobal ng kanyang galing sa panggagamot ang kanyang kuya. Ikaw naman kasi kuya, ba't kasi pumupunta ka ron mag-isa? Dahil gusto kong matapos yang Kabuwag na yan. Kuya, Alipores pa lang ni Kabuwag ang nakalaban mo. Hindi pa totoong laban yon. Paano
kung pinagtulong-tulungan ka ng mga yun. O di wala ka na ngayon, kuya. Yan kasi ang hirap sa iyo eh. Sinosolo mo laban. Kung tutuusin, mas malakas pa nga ako sa iyo eh. Pero kahit sabihin na mas malakas pa ako sa iyo, kuya, hindi ko sinasabi na dapat kong solohin ang laban na ito. Problema ito ng pamilya natin, di ba? Di ba, Itay? Oo, kaya dapat sama-sama tayong sasalakay. Hanapin natin kung saan ba naglalagi yang kabuwag na yan. Ayan kasi, puro kayo kayabangan. Bakit kasi hindi nyo na lang iwasan yang kabuwag na yan? Ikaw naman matanda ka. Para namang hindi mo alam ang problema. Alam mo kung paano nagsimula ang gulong to. Tapos ngayon gusto mong iwasan namin. Paano kami iiwas? Kahit saan niya tayo magtago. Masusundan tayo ng kabuwag na yon. Dahil sa dami niyang alipores, ultimong ibon, palaka, butike, ipis. Kaya yatang utusan nung kabuwag na yon para hanapin tayo. Tay, tama na, Itay. Huwag na kayong magsagutan pa ni Inay. Kuya. Kuya. Oh, Ayos ka lang? medyo hindi na masakit. Tobal, talagang napapabilib mo na ako, utol ah. Kuya Dango, sample pa lang yan. Baka hindi ka maniwala. Bukas yung mga sugat mo. O baka nga mamayang madaling araw lang eh. Magaling na mga yan. Ano? Totoo ba yan, Tobal? Oho, Itay. Matutuyo na ganon? Hindi ho. Maghihilom na. Ano? Hoy, Tobal. Ako pang bibiruin mo ng ganyan. Tumanda na ako sa ganitong larangan. Pero hindi ako naniniwala na kaya mong paghilumin ang sugat ng kapatid mo. Itay, pues, ngayon ho kayo maniniwala. Alam nyo ba na ang gantong klase ng estilong panggagamot ay namana ko sa aking maestro? Oo, mahirap paniwalaan, pero yon ang totoo. Ginagawa rin to ng maestro ko. Sabi niya, madali lang paghilumin ng sugat, lalo na kung galing sa mga kuko ng mga aswang. Hindi umabot ng kinabukasan, hindi umabot ng madaling araw, bagkus oras lang ang binilang, gumaling na ng tuluyan ang kanyang kuya. Oh, hindi! Paano? Totoo nga! Totoo nga! Paano mo nagawa yon, Tobal? Dahil po yun, Inay, sa kaalaman na ipinasa sa akin ng aking maestro. Ganun? Titignan mo lang mukhang totoy pala yung maestro mo. Talagang mahusay pala yun. Kaya nga, mukha siyang totoy na walang kayang gawin sa buhay. Tay, Inay, ganon din ang tingin ko sa tao na yun. Mukha siyang bagong silang eh. Batang bata. Pero kahit pala gaganong-ganon ng maestro ni Tobal, talaga namang mapapagaling ka pala. Tobal, pakisabi naman dyan sa maestro mo na maraming salamat. Ano, Kuya Dango? Naniniwala ka na ngayon na meron akong natutunan na hindi nyo kayang gawin ni Itay? Masyado ka naman yatang nang tatapak, anak. Hindi naman ho, Itay. Di ko naman kayo tinatapakan, lalo na ang inyong kaalaman. Aminin na ho natin na ang aking maestro ay kakaiba. Yung mga itinuro niya sa akin ay wala sa inyong dalawa. Oo, lahi tayo ng albularyo. Mula pa sa ating mga ninuno, hanggang sa nalipat sa mga kamag-anak at sa atin. Aminin na natin na kahit sino sa atin walang nakagawa ng ganon, Itay. Oo na! Minsan pang bumalik dito ang maestro mo. Baka sumama na ako sa kanya. Tignan mo itong matanda na ito. Inuusig mo yung anak mong si Tobal tapos gusto mo rin palang sumama ron sa maestro niya
para maging mag-aaral. Pwede ba yun, Tobal? Palagay ko itay hindi na pwede. Hoy, bakit? Matanda na ho kayo eh. Eh ano naman? Sabi ho ng aking maestro, pag may edad ng 80 pataas, hindi na raw po pwede. Eh bakit nga? Kasi nga ho matanda na kasi kung mag-aaral pa kayo sa kanya ng lihim na karunungan, mahigit 10 taon ng inyong igugugol. Eh ang buhay ng tao ngayon, lalo na sa panahon na to, swerte na kung abutin ng 100. Ganun ba? Oo nga naman. Eh di hindi ko kayo nakapiling katulad ng ginawa mo kung sasama ako ron. Yun na nga ho, itay. Tobal, paano kung ako naman? Kung ikaw siguro kuya, pwede pa. Pero bawal ang alak dun eh. Ganon? Bakit? Hindi ka ba nakatikim ng alak dun? Hindi kuya, bawal talaga. Magaling yung maestro mo. Totoy na totoy, pero magaling. Kakaiba ang kanyang kaalaman. Talaga kuya. Tila ba nakalimutan ng pamilya Albularyo ang nangyari kay Dango nung gabing yun? Napag-usapan nila kung gaano ba kahusay ang naging maestro ni Tobal at parehas pa silang nagkaroon ng interes na maging mag-aaral. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, lumakad na si Tobal para maghanap ng halamang gamot. Hoy Tobal, anak, saan ka papunta? Hindi pa sumisikat ang araw ah. Nay, hindi ko nasabi sa inyo eh. Kailangan ko lumakad. Kailangan ko maghanap ng halamang gamot. Ano? Anong halamang gamot? Bakit ang tatay at kapatid mo hindi alam yun? Kasi inay, iba ho ang pamamaraan ko at iba ang pamamaraan ng lahi ni itay. Hayaan mo na ako inay. Tsak na pagbalik ko, meron akong dalang mga kakaibang dahon. Sige, mag-iingat ka anak. Bumalik ka agad at kakain na tayo. Oho inay. Nang sumikat ang araw, dito palang nakakita si Tobal ng mga kakaibang klasing halamang gamot. Ayon sa kanya, halos kaparehas ito ng ginagamit ni Kanole at ito'y hindi basta nakukuha kung saan-saan. Ayos, dami nito. Ganon pa man, hindi katulad sa pinagkukunan ni Kanole na merong tagapagbantay kaya't malaya siyang nakakuha. Pero paglabas ni Tobal sa damuhan na yun, dito ay nakakita siya ng kakaibang taong akala mo nakadikit sa puno. Ano to? Tao ba ito? Ang itsura kasi noon ay para bang nilulumot tapos nakadikit sa puno at hindi gumagalaw. Maya-maya pa, biglang sinakal nun si Tobal. Napakahigpit ng pagkakasakal sa kanya, halos hindi siya makawala. Akala ko kung sino ka. Bitawan mo ko. Pilit na nang lalaban si Tobal sa pangsasakal sa kanya nung lalaki. Kahit na anong usalang gawin niya sa kanyang isipan, halos hindi pa rin yun makabitaw sa kanya. Maya-maya pa, bigla itong nagwika ng, "Ang lugar na ito ay pag-aari ko. Papasok ka rito nang hindi ka man lang nagpapaalam. Papatayin kita." Patawad. Patawad. Patawarin mo na siya, kaibigan. Nung may magsalita ng ganon, dito palang binitiwan si Tobal. Nilingon naman ni Tobal kung saan ba nanggaling ang tinig na yun, pero bigla itong nawala. Patawad ho. Akala ko ho kasi walang nagbabantay eh. Doon walang nagbabantay. Pero dito sa pintuan, nandirito ang bantay. Umalis ka na. Pasalamat ka kay Nole. Ano? Kay
Kay maestro? Biglang nawala ang lalaking yun. Hindi malaman ni Tobal kung anong klaseng halimaw ba yun o kaya na may engkanto. Dahil sa ito'y kakaiba, binitiwan ni Tobal ang hawak nitong basket. Nagtatakbo siya ng mabilis pero narinig niya yung boses ni Kanole. Sinabing balikan ang halamang gamot. Kailangan lang daw magpaalam dahil ang tagapagbantay ay isa sa kaanak ni Sangkay Lihim. Napahinto tuloy si Tobal at kanyang binalikan yung basket na punong-puno ng halamang gamot. Hindi ko kasi alam eh. Akala ko, katulad sa pinagkukunan namin ng aking maestro, itong lugar na ito, habang kumukuha kasi kami ron dati, merong nagpapakita sa amin na tagapagbantay. Hindi ko naman nakakalain na ganito ho pala. Patawarin niyo ho ako. Hindi na ho mauulit. Binitbit ni Tobal yung basket na may lamang halamang gamot. Pag uwi nito sa bahay, nakahanda na ang pang-umagahan. "O Tobal! Anak, para kang napalaban na. Saan ka ba nanggaling?" "Tay, halamang gamot tay." "Ano? Anong halamang gamot? Ano yan?" "Teka, anong klaseng dahon yan?" "Nabayos yun ah." "Kuya, ibang klaseng dahon to. Ayon sa aking maestro, ang dahon na ito'y maraming kayang gawin. Kuya, itay, kailangan niyong matutunan ang tamang paggamit nito. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayo umaasa sa orasyon, sa mga medalyon at sa mga langis. Kailangan niyong matutunan ito." "O sige, basta ituro mo lang sa amin ha." "O kuya." Nang matutuhan ng pamilya ni Tobal ang paggamit ng kakaibang halamang gamot, mas marami na silang natutulungan at mas marami na silang napapagaling. Isang araw, ang kuya niyang si Dango ay naaya sa kabilang baryo. Inaya kasi ito ng kanyang kaibigan para dumayo ng kapistahan. "Oo nga ho, Tio Dorano. Pista ang pupuntahan namin. Kayo naman eh. Para namang di nyo alam." "O sige, Dango. Mag-iingat ka." "Sige ho, itay. Tobal, ikaw munang bahala rito sa bahay." "Sige kuya." Pagsapit ng hapon, uuwi na sana silang dalawa dahil medyo tamado na. Kaya lang, hinarang sila ng dalawang lalaking hindi naman nila kakilala. "Pare, huwag mong patulan mga yan. Hindi naman tayo nagpunta rito para makigulo, di ba?" "Oo nga, sino ba kayo ha?" Ang mga lalaking yun ay alipores pala ni Kabuwag. Nagulat na lamang noon si Dango nang biglang sabihin nitong, "Inutusan kami para patayin ka." "Ano? Sino naman nag-utos sa inyo ha?" "Walang iba kung hindi si Kabuwag." Masama ang dalawang lalaking yun. Ultimong ang kanyang kaibigan ay idinamay. Katunayan, ang kaibigan ni Dango ang una nitong inasbaran. Dahil sa ito ay isa lang namang normal na tao at walang kakayanan na makipaglaban, mabilis itong nawalan ng buhay. Galit na galit naman si Dango. Gusto niyang maghigante pero wala rin siyang nagawa. Kahit nasabihin na malaki ang katawan ni Dango at nakakatakot, hindi ito hadlang sa dalawang lalaki para siya'y patumbahin. Maswerte na lang si Dango dahil nakawala siya sa bisig ng mga lalaki, dahil kung hindi ganon, tiyak na siya ang susunod. "Dango! Ano ba kasing nangyari anak?" "Tay, wala akong nagawa eh. Mga tauhan pala sila, ni Kabuwag. Tay, sobra na ito. Tobal, pwede ba tayo mag-usap?" "Para saan kuya?" "Tobal, bigyan mo nga ako ng gamit mo." "Bakit? Aanhin mo yun?"
Tobal, hindi ko na paabutin pa sa pamilya natin ang maaaring mangyari. Bigyan mo ko ng gamit. Hahanapin ko mga tao na yan. Hindi pwede, kuya. Delikado ka. Nakakalimutan mo na ba na kailangan sama-sama tayo? Hindi na. Ako ang panganay, kaya't ako ang mauuna. Ayaw bigyan ni Tobal ng gamit ang kanyang kuya. Ganon pa man nang makatulog si Tobal, nagnakaw si Dango sa kanya ng 2 gamit. Tumalis ito sa bahay nang walang nalalaman ang mga tao sa kanila. Unang pinuntahan ni Dango yung maaaring pwedeng pagtaguan ni Kabuwag at ang kanyang mga alipores. Hindi ako papayag na isa pa sa pamilya ko ang mamamatay ng dahil sa iyo, Kabuwag. Wika ni Dango sa kanyang sarili habang siya'y naroon sa gilid ng bangin. Mula sa kanyang sinasabitan, sa ibaba nun ay napansin niyang para bang may mga tao. May ingay kasi na para bang nagsasaya. Unti-unti siyang gumapang hanggang sa marating niya ang pinakaibaba. Ano ito? Anong klaseng tao mga nakatira dito? Nasuka si Tobal sa kanyang naamoy dahil sa napakasangsang tapos para bang mga patay na tao ang itinapon doon. Tiniis na lang niya ang kanyang sarili dahil nga kung siya'y magpapahalata, tiyak na matutulad siya sa mga tao roon. Maya-maya pa, nalapitan na ng husto ni Dango ang mga tao. Kapansin-pansin, merong mga taong akala mo'y nagbibigay ng pugay sa isang taong nagsasalita sa mataas na bahagi. Alam niyo, maraming gustong kumalaban sa akin, pero lahat sila hindi nagtagumpay. Mas makakabuti kung tayo mismo ang papatay sa kanila. Kaya't sa oras na to, sasalakayin natin ang pamilyang albularyo. Napansin noon ni Dango na mukhang si Kabuwag yata yung nagsasalita. Tiyempo ang paghahanap niya sa taong yun dahil ito na rin pala yung mismong araw na sasalakayin ang kanilang pamilya. Lumabas si Dango mula sa kanyang pinagtataguan at nagsalita ng, "Nandito ako, Kabuwag. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa amin." Paglingon ng maraming tao kay Dango, agad siyang pinagkalipunpunan ng mga ito. Alam noon ni Dango na wala na siyang kawala. Sa bagay, nung oras na yon, sinabi niya sa kanyang sarili, kahit na siya'y mamatay, basta't mapatay niya rin si Kabuwag. Sa kasamaang palad, lahat ng kaalaman ni Dango ay naubos na, pero hindi nauubos ang kanyang kalaban. Nagkanda sugat-sugat ang buo niyang katawan, maliban lang sa mata, hanggang sa isa sa mga tauhan ni Kabuwag ang lumapit sa kanya tapos binalian siya ng leeg. Matapang, sobrang tapang ang pamilya albularyo. Yan ang napapala ng taong masyadong naghahangad ng mataas na antas. Nagtataka ang pamilya ni Tobal at ni Matandang Durano kung bakit si Dango hindi na umuuwi ng ilang araw. Tay, baka umalis si kuya. Wala yung ibang gamit ko eh. Nako, hindi to gagana sa kanya. Kailangan merong basbas ko yung bago niya gamitin, itay. Baka napano na siya. Iyan ang hirap eh. Gustong gusto ng Kuya Dango mo na solohin ang problema. Akala niya siguro, porkit galing sa iyo mapapagana niya. Gagana naman itay kung meron sanang basbas mula sa akin. Nasaan kaya si kuya? Maya-maya pa
isa sa mga tao sa kanila ang nagpunta at sinabing si Dango daw ay nakitang patay. Agad nilang pinuntahan ang lugar at dito'y nanlumo silang dalawa sa kanilang nakita dahil si Dango ay tadtad ng sugat sa katawan at ang pinakamasakit dun, bale ang leeg ni Dango. Kuya, sino may gawa nito? Nagpipigil lang sila umiyak pero nang pagdating sa bahay, dito ibinuhos ni Tandang Dorano at ni Tobal ang dami nilang luha. Ganun pa man kahit na lumuha ng lumuha ang mag-ama, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Dango. Nakita ni Tobal yung mga suot ng kanyang kuya. Alam niya sa kanyang sarili na ito yung mga gamit niyang nawawala. Bakit naman kasi kuya kinuha mo to? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hindi ba nga nagpapaalam sa iyo yung kapatid mo pero hindi mo binigyan? Tay, para namang sinisisi niyo pa ako. Dapat nga sisihin ka. Nagpapaalam sa iyo si Dango. Pero di mo binigyan eh. Ayan, nagnakaw tuloy siya ng gamit sa iyo pero hindi gumana. Tay, patawarin niyo ho ako. Patawarin? Wala na. Wala na ang Kuya Dango mo. Hindi ko naman ho kasi alam na gagawin pala yun ni Kuya Dango eh. Huwag na kayo magtalo. Yan ang buhay niyong mag-aama. Pamilya albularyo nga kayo, di ba? Kaya huwag kayong manghinayang sa sarili ninyong buhay. Tama na. Dalawa na sa anak ko ang nawawala. Hindi na ako papayag na sumunod pa si Tobal. At hindi ako papayag, Itay, na kayong susunod. Tay, alam niyo kung gaano ko kalakas. Alam niyo kung anong aral na nakuha ko sa aking maestro. Kaya pabayaan niyo ako rito. Hindi, huwag ka nga alis, Tobal. Huwag, baka hindi pa naililibing ang kuya mo, ikaw ang sumunod. Hindi, Itay. Hindi ako aalis. Igagalang ko ang burol ni Kuya Dango. Habang sila'y nagluluksa, may dumalaw na kakaibang tao. Gusto nang puntahan ito ni Tobal, pero pinipigilan siya ng kanyang mga magulang. Wag! Wag anak! Masisira ang burol ng kapatid mo! Tay, ang kapal naman ng mukha ng mga taong yan. Sila ang pumatay kay Kuya Dango. Tapos pupunta pa sila rito. Para namang... Hayaan mo na. Hayaan mo na, anak. Yan ang napapala ng pamilyang umaastang malakas. Bakit kasi hindi nyo itanim sa isip nyo na walang uubra sa inyong lahat? Maraming nakakapansin sa sinasabi ng lalaki na yon. Lahat sila ay walang magawa dahil nga isa sa pamilya ng albularyo ang namatay. Alam din nila na ang pumatay dito ay hindi basta tao. Nang mailibing na ang kanyang kuya, nagsimula na naman ang kalungkutan ng pamilya nila dahil nga hindi na nila kailanman makikita pa si Dango. Hahanap-hanapin nila ito sa bawat sulok ng bahay. May iyak ka na naman. Dalawa na. Dorano, siya ni wala ng pangatlo. Hindi ako makapapayag dyan. Kailangan na siyang patayin. Kailangan. Hanggang kailan ba mangyayari ito, Dorano? Bakit hindi ito matapos-tapos? Mukhang sumpa yata sa pamilya ang pagiging albularyo ninyo. Hindi. Hindi totoo yon. Ang totoo niyan, isang malaking biyaya ang pagiging albularyo ng ating pamilya. Dahil tayo nakatutulong. Nay, huwag mong sinasabi yun, inay. Biyaya ang pagiging albularyo at magkaroon ng kaalaman. Kaya lang sa kabila ng pagtulong natin, hinding-hindi mawawala ang taong tututol. Kahit na hindi tayo albularyo. Kahit na tayo simpleng tao lang. Tiyak na mayroong taong hindi matutuwa sa atin at gagawan tayo ng hindi maganda.
Mas gugustuhin ko pang naging simpleng tao na lang tayo. Kesa naging ganito. Banta rito, banta dyan, patay rito, patay doon. Inay, hanggat nabubuhay pa si Tobal, pinapangako ko sa inyo na wala nang malalagas sa atin. Tatatlo na lang tayo. Anong wala? Bakit? Kaya mo bang pigilan ang kamatayan ng tao? Hindi ko sinasabing ganun. Oo, alam ko itay, na kahit sino hindi makakapigil sa kamatayan ng tao pero hindi sa ganung paraan. Mabuti na yung malinaw. Isang araw, napagplanuhan ni Tobal na pumunta sa kanyang maestro na si Canole upang humingi ng tulong. Pumayag naman ang kanyang mga magulang kaya't iniwanan sila ni Tobal. Kaya lang, malas ang pagkakataon dahil sa pagpunta ni Tobal sa bahay ni Canole na kanyang maestro. Wala ito roon. Ayon sa kapwa niya mag-aaral, umalis daw ito dahil siya'y nakatanggap ng sulat mula sa makulit na mensahero. Ganun ba sa Ipan? Palagay mo, kailan babalik si maestro? Hindi ko alam, Tobal eh. Bakit ba kasi hindi ka na lang nagpalipad hangin? Di ba kaya mo namang gawin yon? Di ba nga, nabihasa ka na doon ni maestro? Mas mainam na kasi sa Ipan na personal ko siyang puntahan para masabi ko sa kanya ang buong problema. Ang hina mo naman kasi, Tobal. Maniniwala naman sa iyo yun eh. Eh di sana, ikaw ang una niyang pinuntahan. O sige na, abala na kami. Alam mo naman, ang ginagawa natin araw-araw nung estudyante ka pa lang, di ba? Pasensya na sa abala sa Ipan. Wala yun. Kung gusto mong kumain, diyan sa loob, maraming nilagang talong dyan. Naglaga ako eh. Sige. Pag-uwi ni Tobal, wala roon ang kanyang ama. Ayon sa kanyang nanay, yung ama niya'y umalis nang hindi nagpapaalam. Labis na nag-aalala si Tobal, baka kasi kung napano na ang kanyang ama. Humanda ka sa akin. Papatayin kita. Papatayin kita! Hinahanap pala ng matandang Durano ang bahay ni Kabuwag. Alam niya ang bahay noon pero ito'y abandonado na. Ayon sa mga tao roon, mahigit 5 taon nang hindi umuwi roon si Kabuwag. Meron ding nakapagsabi sa kanya na meron daw itong kuta at ang kuta nila'y hindi basta napapasok ng kung sinong tao. Pumunta roon ang matandang Durano at dito kanyang nakumpirma na nasa ibaba pala ang kanilang kuta at talagang hindi basta mapupuntahan dahil mula sa itaas, hindi mo makikita ang nasa ibaba dahil sa dilim kahit na sabihing tirik ang araw. Wala akong pakialam. Bahala na. Unti-unting bumababa si matandang Durano gamit lang ang baging. Ang hindi niya alam, marami na palang nakakapansin sa kanya dahil araw na araw yun. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Kabuwag. Tila ba naguutos ito sa kanyang mga alipores na salakayin ang matandang nakahalambiten sa baging. Maya-maya pa, merong nang dadagit sa kanya dahil siya'y nasa malalim na bahagi na at hindi makita ng matandang Durano kung sino-sino ba ang dumadagit, kung aswang ba o ano. Hanggang sa nakabitaw ang matandang Durano at nahulog ito sa ibaba. Swerte niya dahil tubig ang kanyang binagsakan, dahilan kung bakit siya inagos at inilayo ng tuluyan. Swerte pa rin ako. Patawa-tawa pa ang matandang Durano. Maya-maya pa, mula sa kanyang kinahihigan na malaking bato, ay merong lumapag. Tatawa ka pa? Mamamatay ka na nga, tatawa ka pa? Teka, paano? Walang imposible. Teritoryo namin to.
Hindi nakikita ng matandang Durano kung sino ba yung nagsasalita hanggang sa naramdaman na lang niyang merong bumitbit sa kanya at itinangay siya papailayo. Ikaw pala. Welcome sa aking tahanan. Ikaw? Kabugaw. Anong kabugaw? Bakit? Kabugaw o kabuwag? Parehas din yon. Pang-aasar na lang ang panalo mo sa akin. Simulan mo na ang gusto mong gawin. Nandito lang ako, nag-aantay. Ito ang tandaan mo, Durano. Sa bawat pag-atake mo sa akin, guhit-guhit ng buhay ang mawawala sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat pala ng gamit ng matandang Durano ay nagkandahulog dahil nga siya'y nahulog sa tubig. Tinangay ito ng hangin, dahilan kung bakit wala siyang kalaban-laban. Sabi nga ni Kabuwag, kusang pumasok ang pagkain sa kanilang bahay. Tobal! Sumisigaw siya ng Tobal. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang asawa at anak. Umaasa itong kahit sa huling pagkakataon, makikita niya ang kanyang mag-ina kahit sa sinasabing pagpikit lang. Sobra ka naman kasi. Mahina ka. Sa sobrang hina mo, tanda, naging pagkain ka ng mga tao ko. Isang linggo ang lumipas, walang resulta ang paghahanap ni Tobal sa kanyang ama. Tila ba nawawalan na ito ng pag-asa hanggang sa isang gabi. Isa sa bantay bayan ang nagpunta sa kanilang bahay at sinabing may natagpuan daw na kalansay. Nay, hindi kaya't... Nako, wag naman siya na. Pagpunta nila roon, hindi nila makumpirma kung yun ba si Tandang Durano. Hanggang sa isa sa mga lalaking nakakita sa kalansay, nakakita ito ng sapatos. Teka, kita yan di ba? Humagulhol ang mag-ina dahil tila ba nakumpirma na nila na tatay nga nila ang natagpuang kalansay. Hindi to maaari. Nay! Napakalupit ng sinapit ng kanyang ama. Kahit nasabihing matanda na ito at sinasabing mapait na ang laman, mukhang pinagsasaan ito ng mga tauhan ni Kabuwag. Anak, hayaan mo kong magdesisyon ngayon. Ngayong wala na iyong ama. Itigil mo na ang ginagawa mo. Lumayo na tayo. Ayokong mawala ka pa sa akin. Tobal! 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 Nakikinig ka bang bata ka? Hindi maaari. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede, inay. Heto na tayo sa kasukdulan eh. Ngayon pa ba tayo atras? Kayo, pwede kayong lumayo, inay. Pero ako, hindi pwede. Nahihibang ka na ba, Tobal? Patay na kapatid mo, tatay mo, gusto mong sumunod. Hindi mangyayari sa akin yun, inay. Kayo, umuwi muna kayo sa Bulacan. Doon sa lugar ng kapatid nyo. Doon ligtas kayo. Dito hindi. Pabayaan nyo muna ako, inay. Pinapangako ko sa inyo, susundan ko kayo ron. Diyos ko naman. Hindi pwede, Tobal. Hindi ako aalis ng bahay hanggat hindi kita kasama. Halika na, mag-empake na tayo. Nay, makinig ho kayo sa akin ng maigi. Walang sino mang tao ang makapagbibigay ng hustisya sa pagkamatay ni Kuya Dango, ng bunso natin at ni Itay. Ako lang ang siyang tanging makapagbibigay noon.
Makinig naman kayo sa akin. Nay, umalis na ho kayo. Sige na. Hindi! Kung maaari, isasako kita, Tobal. Dadaling kita sa Bulacan. Nay, di nyo ba napapansin? Mas malakas ako sa kanila. Hindi lang talaga ipinag-aadya ng panahon na kaming dalawa ng kabuwag na yan ang magkasalubong. Pero pag nangyari yon, ipinapangako ko sa iyo, inay, may araw din siya. Dahil sa ayaw umalis ni Tobal, hindi rin siya iniwan ng kanyang inay kahit na pinagtatabuyan siya nito. Magandang gabi. Dito ba yung bahay ng albularyong si Tobal? Sino ka? Wala nang albularyo dito. Wala nang gumagamot. Alam ko, kasi pinatay na namin sila. Nasaan ang anak mong si Tobal? Nasaan? Teka, sino ka ba ha? Nandito ako. Paglingon ng lalaking yon, sa nagsalita, agad niya itong sinuntok sa sikmura. Kasabay nun, ang pagbitbit sa kanya ni Tobal at ginamit ang buong puwersa. Hinampas niya sa malaking puno iyong lalaki. Sabihin mo diyang kay Kabuwag, nabibilang na araw niya. Madali ka! Kahit na bakli na ang leeg ng lalaking yon at tumatagas ang kanyang dugo, nagpupumilit pa rin itong makaalis sa bahay nila Tobal para lang makapagsumbong. Pagdating naman nito sa kuta, dito siya tinuluyan ni Kabuwag. Pag uuwi kayo rito, ayokong puro sugat ang inyong katawan. Ganyan ang mangyayari sa inyong lahat. Galit na galit si Kabuwag nang malaman niyang anak ni Tandang Dorano ang gumawa nun. Nay, nakita mo yung ginawa ko? Oo, pero hindi mo ako napahanga. Paano kung naunahan ka nun? Nay, kahit unahan niya ako, kahit gamitan niya ako ng pangit niyang muka, hindi niya ako mapapatay. Pangit na muka? Bakit? Nakakapatay ba yung muka? Oo naman, Nay. Sa sobrang pangit ng mukha niya, matatakot sa kanya yung mga tao. Nay, sanay na ako sa ganung bagay. Okay na ako ron. Ay, Tobal anak. Ayokong dumating sa puntong mawala ka pa sa akin. Sila mawawala. Kota na sila. Tayo hindi pa. Nay, kung ayaw mong umalis, dito ka na lang. Magkasama tayong dalawa. Sige. Isang araw ang kanyang nanay. Namili ito sa palengke at nagkataong nakabangga siya ng lalaki. Ay, patawad ho. Hindi ko ho sinasadya. Bakit ba kasi namamalengke ka pa? Dapat yung anak mong si Tobal ang pinagpapalengke mo. Kay tanda-tanda mo na, mahina na mga mata mo, nagtatrabaho ka ba? Teka nga, malasyo ang bunganga mo ah. Sino ka ba? Sabihin mo sa anak mong si Tobal. Siya na ang susunod. Ang nabangga pala ng kanyang ina ay isang mangbabarang. Inutusan ito ni Kabuwag para unahin ng kanyang ina. Ang plano kasi ni Kabuwag, isa-isahin silang mag-ina at pahirapan. Kinagabihan ang nanay niya'y natutulog. Pinagmamasdan ito ni Tobal hanggang sa napansin niyang may lumalabas na insekto sa bunganga ng kanyang ina dahil nga ang lakas-lakas nung hilik nun. Hindi maari. Barang? Barang to. Nay! Nay! Ano ba yun anak? Natutulog na nanay eh. Nay, binabarang kayo, inay. Ano? Anong binabarang? Teka. Hinawakan ni Tobal ang kanyang nanay hanggang sa naramdaman niyang napakainit noon. Tinititigan niya ito ng mata sa mata. Nakita niyang merong matandang lalaking tumatawa.
Hindi. Napasok ko na inay ng mangbabarang. Ano? Anong pinagsasasabi mo, Tobal? Lumabas si Tobal ng bahay dahil meron siyang duda. Pagpunta niya sa bakuran, dito niya nakita yung matandang lalaki na merong bit-bit na kandila. Sabi ko na nga be, nandito ka lang. Tobal, bilang na araw mo, lalo na ang nanay mo. Ganon? Tinugis ni Tobal ang matandang lalaking mangbabarang. Ang bilis nitong tumakbo, halos hindi siya maabutan ni Tobal. Kahit nagkanda sabit-sabit na sa kawayan ang matandang lalaki, pero hindi man lang ito natitinag hanggang sa naabot ni Tobal ang kanyang leeg. O ano? Ha? Tatakbo ka pa? Patawarin mo ko, Tobal, pero inutusan ako ni Kabugaw para patayin ka. Kabugaw? Sinong Kabugaw? Si Kabuwag. Yun ang sabihin mo. Mas kilala ko siya sa pangalan na Kabuwag. Anong nakakatawa ha? Iniwan mo nanay mo. Hindi ka ba nag-aalala? Baka pinupulutan na siya ngayon ng mga insekto ko. O hindi. O hindi. Sinuntok lang ni Tobal sa muka ang matandang lalaki. Tumilapon ito ng ilang hakbang. Kasabay nun ang pagtakbo niya papauwi. Nay! Nay! Saan ka ba nanggaling? Ay nako, salamat ha. Inakap-akap ni Tobal ang kanyang ina. Halos gusto niya pang mapaiyak. Nagtataka naman ang kanyang nanay simula nung una. Ano ro bang nangyayari? Bakit daw hindi ipaliwanag ni Tobal? Nay, gumagawa ng paraan si Kabuwag. Anong ibig mong sabihin? Nay, di ba nabanggit noon ni Itay na si Kabuwag kaya nitong gumamit ng ibang tao? Nay, sinisimulan na ni Kabuwag tayong dalawa. May mangbabarang sa labas ng bahay kanina. Ano? Ay Diyos ko naman, pati ba naman ako? Oo, pati ikaw. Gusto ka nilang... Hindi ko kayang sabihin eh. Ayokong mangyari yun. Nay, lumayo ka na lang. Sige na, iwanan mo na lang ako. Yan lang kasi ang isa sa paraan. Hindi kita oras-oras mababantayan, inay. Pag ganyan ang sitwasyon natin, uunti-untiin tayo ni Kabuwag. Dahil sa nangyari sa kanyang ina, napag-isip-isip nitong oo nga. Dapat umalis na lang siya at wag niyang masyadong intindihin si Tobal dahil kaya nitong mabuhay. Kaya niyang tumayo sa sarili nitong paa. Kinabukasan nakagayak na ang kanyang nanay, pero hanggang sa pag-alis ng nanay niya ay merong masamang nagtatangka sa kanyang buhay. Nay, ingat ka ah. Sige. Sumakay ito ng tricycle at napansin ni Tobal na parang may kakaiba sa tricycle driver. Nang dahil dito, sinundan sila ni Tobal. Hininto pala ng tricycle driver ang kanyang ina sa bandang liblib. Mahina talaga ulo ng anak mo. Teka, sino ka ba? Siguro, kapag ang ugat at katawan ay naputol na, ang mga dahon at sanga mamamatay na rin, di ba? Sino ka ba? Kung inaakala mong naisahan mo ko pues nagkakamali ka. Sino ka? Ako si Tobal. Tobal, mautak ka rin pala. Sadyang mautak ako. Mas mautak pa ako sa'yo. Agad na inundayan ni Tobal ng suntok sa sikmura sa muka, sa leeg at sa hita ang lalaking yun. Hindi pa siya nasiyahan. Tinadyakan din ni Tobal ang maselang bahagi ng lalaki, kaya ito napabaligtad at bumulagta sa lupa. Wala pa ako yatang napapatay sa lahi ninyo, sa mga tauhan ni Kabuwag. Pero palagay ko ikaw pa lang. Dahil hindi ako
aalis ngayon sa tabi ng nanay ko. Kung nung nakaraan, gusto kong patayin ng mangbabarang. Pero hindi ko magawa dahil hindi ko nakikita nanay ko. Ngayon nandito siya. Ipapakita ko sa aking ina kung gaano ko kabrutal. Binitbit ni Tobal ang lalaking yun. Nagsusumigaw naman ang kanyang nanay. Ilang beses nitong sinasabi na tigilan na yun ni Tobal. Pero hindi siya nakikinig. Nang bitbitin ito ni Tobal, kasabay noon ang paghulog nito sa kanyang tuhod, kaya't nabali ang likod ng lalaki. Tana inay, mas masakit pa ang ginawa nila kay Itay at sa dalawang kapatid ko. Ituring nating normal na lang ang pangyayaring ito, inay. Tana, wag na ho kayong umiyak. Hindi ako siya, Nay, Tobal. Alam ko yun, inay. Pero hanggat iniisip ko ang ginawa nila kay Itay, kay Kuya at kay Bunso, mas lalo akong nagmimirite sa galit na patayin sila. Nay, sasama ako sa inyo sa Bulacan. Mabuti naman at naisip mong sumama na lang sa akin. Hindi ako magtatagal doon. Iyahatid ko na lang kayo, inay. Pagkahatid ko sa inyo, uuwi rin ako agad. Mag-iingat ka, anak ko. Ikaw na lang ang meron ako. Oo, inay. Pangako po yan. Matagal ang biyahe. Hanggang ba naman sa barko ay meron pa rin nanggugulo. Misis. Bawal hong tumambay dyan. Baka humahulog kayo. Nagpapahangin lang ho ako, sir. Pag sinabing bawal. Bawal. Napansin ni Tobal na nagpalit ng anyo ang lalaking yun. Tinangka pala nitong itulak ang kanyang nanay para mahulog sa barko. Mabuti na lang at mabilis si Tobal kaya't naagapan niya ang maaaring mangyari. Hinulog ni Tobal ang lalaking nagpapanggap. Nakita niyang meron pala itong skill sa paglangoy. Kahit na sabihing ito'y nasa tubig na, sumasabay pa rin siya sa barko. Anak, buhay pa siya. Hiya mo na, inay. Mamamatay na dyan yan. Makachamba ka sana ng pating dyan. Makalipas ang ilang araw, nakarating na sila sa Bulacan. Mabuti naman, ate, at nakarating kayo rito. Siya na ba si Tobal? Alicia. Oh, siya na yun. Aba, Tobal. Laki mo na. Tiya, mano po? Salamat naman at naisipan nyo kaming dalawin. Tiya? May iwan dito, nanay eh. Iwanan ko siya. Aalis ako. Bakit? Sina Tiyo? Yung mga kapatid mo, bakit di mo sinama? Wala na sila eh. Ano? Paano nangyari yun? Mahabang kwento, Alicia. Napakahaba, o bunso. May asawa ka na ba? Wala pa nga, inay eh. Ay, bakit? Ewan ko. Maganda naman sana ako. Kaya lang, walang nagtatangkang manligaw. Baka naman kasi mataray ka pa rin. Ilang taong ka na dito sa Bulacan? Napakatagal na panahon mo nang naninirahan dito. Ate, kasi natatarayan daw sila sa akin. Yun na nga. Paano ba yan? Halos kung titignan ng itsura mo, parang kasing edad mo lang si Tobal. Kaya mo na, ate. Tiya, hindi na ho ako magtatagal dito. Kailangan ko na hong umalis. Sige, Tobal. Mag-iingat ka. Habang nasa barko si Tobal papabalik, napapanaginipan niya ang kanyang ina. Naiisip tuloy ni Tobal na mukhang kahit na ito'y nasa bandang Bulacan na, magiging delikado pa rin ang kanyang nanay. Ganun pa man naisip niya ang kanyang maestro na si Canole. Medyo malapit naman na ito sa Bulacan, kaya nga't hiniling niya sa kanyang maestro sa pamamagitan ng hangin na bantayan ang kanyang ina. Nag-iisa na lang ako rito. Wala na akong kasama. Kung ano mang pinaplano mo, kabuwag, gawin mo na. Dahil kapag naunahang kita, titiyakin ko sa'yo,
na lahat ng natutunan ko sa aking maestro gagamitin ko para patayin ka. Ganun ba? Nagulat na lang noon si Tobal nang magsalita si Kabuwag habang ang kanyang ulo ay nakasilip sa butas na bintana. Oras mo na. Lumabas ka dyan. Labas. Tumayo agad si Tobal mula sa pagkakahiga. Lumabas ito ng bahay at kanyang ikinagulat na hindi lang pala si Kabuwag ang nag-iisa roon. Kasama ko ang mga tamang tao na dapat makinabang sa iyong buhay. Wala na akong takot, Kabuwag. Lahat na. Kinuha mo sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng karapatan na tanggalin ang takot. Ngayon, Kabuwag, bakit kailangan mo pang magturo ng iba? Bakit kailangan mo pang gumamit ng ibang tao para lang matuloy ang masama mong balak sa akin? Natatakot ka ba sa akin? Ha? Natatakot ka bang gamitin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko? Ha? At bakit naman ako matatakot sa iyo, ha? Utoy? Hindi ako Totoy. Ako si Tobal. Mag-aaral ni Nole. Ubus na ang pamilya Albularyo. Maging ang kabilang side ninyo ay pinagpapatay ko na. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mga kapatid ng tatay mo, pinsan mo, inubos ko na. Walang sino man sa lahi ninyo ang nakatapat sa akin. Ikaw nang pinakahuli, Tobal. Kaya't ihanda mo ng sarili mo sa kamatayan. Bago sumugod si Tobal, sinigurado niya sa kanyang sarili na lahat ng pwede niyang tawagin at ikuble sa kanyang katawan ay ginawa niya. Nang makumpleto na ito, sinubukan na ni Tobal na lumapit sa dalawang matandang lalaking kanina pa nag-oorasyon. Bakit nakakalapit pa rin siya sa atin? Dahil mahina kayo. Hinawakan ni Tobal ang leeg nun. Hinampas niya ng 2 ulit sa lupa ang matandang lalaki, tapos ibinalibag kay Kabuwag. Yung ibang mga nakapaligid, ilang beses siyang pinagtangkaan, pero lahat ng kanilang pang-aatake ay hindi tumatama. Bukod tanging tumatama yung mga matutulis na kuko ni Kabuwag sa likod ni Tobal. O ano, Kabuwag? Kaya mo pa? Walang talab sa akin yan. Nakuha ko yata ang lahat ng kaalaman ng aking maestro, maliban lang sa kanyang mga gabay. Aba, mukhang mahihirapan ako sa isang taong ito, samantalang ang mga kamag-anak mo, binaliang ko lang ng leeg, nagkandamatayan na. Ibahin mo ko sa kanila, Kabuwag. Ganun pa man, nakagawa pa rin ng paraan ang mga tauhan ni Kabuwag dahil nga meron tayong ilong, meron tayong tenga, may mata, may bunganga. Nakapasok dito ang isang insekto na mula sa mangbabarang. Maya-maya pa naramdaman na lang ni Tobal na sa kanyang katawan ay parabang may nanggagapang. Nararamdaman din niya na parabang kumakagat ito sa kanyang mga laman. Anong nangyayari? Yan ang sinasabi ko. Masyado kang kampante. Napakasakit ng kalamnan ni Tobal dahil parabang may kumakain ng kanyang laman. Dahil siya'y unti-unting nanghihina, napansin din niyang ang poder ng kanyang katawan ay nanghihina rin. Wag niyo akong iiwan. Mamamatay ka na. Ipapakain kita sa mga insekto ng mga tao kong mangbabarang. Nagdarasal noon si Tobal na sana'y hindi pa ito ang kanyang katapusan. Isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang nanay
Isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang tatay at ng dalawa niyang kapatid. Bandang huli, isinigaw niya ang pangalan ng kanyang maestro. Hindi ka nag-iisa, Tobal. Nandito ang iyong maestro. Sino ka? Huwag sabihin, makikigulo ka rito. Maestro. Nagsusuka na ng dugo si Tobal. Maging ang kanyang ilong ay nilalabasan ng dugo, kasabay nun ang pagsirit ng napakaraming insekto. Mabilis na kumilos si Kanole para damputin si Tobal at nilagay ito sa lugar na hindi basta makikita ng mga kalaban. Maestro. Ayos ka lang, Tobal? Kasama ko si Saipan. Maestro, ako na hong bahala sa kanya. Tatanggalin ko mga mangbabarang na yan. Saipan? Tapos ka na ba, Saipan? Tapos na. Hiniling sa akin ni maestro na dumalo kami sa'yo. Hindi namin nakalain. Ganito pala. Madadatnan namin. Tsaka isa pa, sinabi ko kay maestro na galing ka sa bahay niya nung nakaraan. Sige na, maestro. Ako nang bahala rito kay Tobal. Pagagalingin ko siya. Maestro, mag-iingat ka sa kanya, maestro. Iba ang pakikipaglaban ni Kabuwag. Magulang siya, maestro. Alam ko yun, Tobal. Pero kung gaano siya kagulang, meron akong mga mata na nakatingin mula sa malayo at kayang pagmasdan ang bawat kilos ng taong yan. Sila ang bahalang humuli sa bawat galaw ng taong yan. Sinisigurado ko sa iyo, Tobal, makakapaghiganti tayo. Pangako. Saipan, bahala ka na sa kanya. Sige po, maestro. Ginamot ni Saipan si Tobal habang si Kanole ay pumunta sa lugar ng labanan. Nandun pa rin ang mga kalaban ni Tobal. Nang mapansin naman noon ni Kabuwag na kalaban pa lang dumating, agad niya itong ipinasalakay sa kanyang mga alipores. Ilang iglap lang, nagkanda turitan ang mga tao ni Kabuwag. Kabuwag, balita ko masyado ka ng maraming napapaslang na mga manggagaway. Balita ko, ang lahi nila Tobal ay inubos mo na. Oo, tama ka. Bakit sino ka ba, ha? Ako si Nole. Matunog ang pangalan mo. Nole pala, oo, kilala kita. At kilala rin kita, Kabuwag. Kapatid mo lang naman yung pinaslang ko noon. Isang dekada na nakakalipas. Nung mga panahon na yon, di ba? Isa ka lamang uhugin at walang kayang gawin. Noon yon, Nole. Hindi na ngayon. Kung inaakala mo na maiisahan mo ko, Kabuwag, pues nagkakamali ka. Ano bang sinasabi mo dyan? Kabisado ko na galaw mo. Hindi tatalab sa akin yan. Yung mga mangbabarang, mangkukulam sa paligid nila, mga nagpapakalat pala ng insekto at panglason na orasyon. Ramdam yun ni Kanole pero hindi sila maiisahan noon. Nagpakawala rin siya ng orasyon hanggang sa ang dalawang lahi na yon ay natumba. Magsigsibangon kayo! Anong ginagawa ninyo? Hindi ko kayo bibigyan pa ng ikalawang pagkakataon dahil pare-parehas kayong masama. Nilapitan ni Kanole ang bumagsak na mangbabarang at mangkukulam. Kasabay noon ang pagtapak sa kanilang mga leeg. Desidido si Kanole na tapusin na ang mga ito dahil ayon sa kanya, hindi na magbabago ang gantong klase ng mga tao. Tatapusin ko na kayo. Hindi na kayo magbabago, di ba? Walang ano-ano'y binawian ng buhay ang mangbabarang at ang mangkukulam sa pamamagitan ng tapak sa leeg dahil hindi sila nakahinga. Kayo dyan, ha? Di ba mga mabababang uri lang kayo? Mga uhugin na sunod-sunurin lang dito kay Kabuwag? Umuwi na kayo. Kayo may pag-asa pang magbago.
Pero itong pinaglilingkuran nyo, wala na. Umalis na kayo dahil papatayin ko tong taong to. Nag-aatrasan ang mga alipores ni Kabuwag. Lahat ng mga ito ayaw nang makinig sa kanya at ayaw siyang sundin hanggang sa nagalit si Kabuwag at siya mismo raw ang kikitel sa buhay ng mga traidor na kanyang kalahi. Hindi mo yan pwedeng gawin. Nandito ako sa tabi mo. Pero, anong pero? Sige nga, kaya mo ba? Huwag mong kakalimutan kung paano ko pinaslang at pinahirapan ng iyong kapatid. Ganon din ang gagawin ko sa iyo, Kabuwag. Tuluyan nang nakatakas ang mga alipores ni Kabuwag dahil sumunod sila sa utos ni Kanole na sila'y magsigsialis na at magbagong buhay. Dalawa na lang silang naiiwan doon. Maya-maya pa, dinakma ni Kanole ang katawan ni Kabuwag. Napakalaki nun, tapos may mga tulis pa itong akala may mga tulis ng suha. Yan lang ba kaya mong gawin, ha? Akala ko ba malakas ang maestro nito, Bala? Bakit? Yun na ba'y pang-atake? Hindi pa naman ah. Kahit na sabihin, natadtad ng mga tinik ang katawan ni Kabuwag, hindi ito alinlangan kay Kanole nang akapin niya ito at sabay na itinalon sa bangin. Kala mo siguro hindi ko kayang gawin yon, ha? Teka, paano tayo napunta rito? Kanina, nandun lang tayo sa bahay nila Tobala. Ilang iglap lang kasi, agad silang napunta sa bangin. Alam naman noon ni Kabugaw o ni Kabuwag na yun mismo ang kanyang kuta, hanggang sa kanyang naisip na sadyang pumapabor pa rin sa kanyang pagkakataon dahil nga ito ay kanyang kuta, mas kabisado niya ang lugar na yun. Anong gagawin natin ngayon dito, Nole? Bakit dito mo ako dinala? Hindi ba't ito ang aking kuta? Oo, dahil bibigyan kita ng partida. Anong sabi mo? Nahihibang ka na ba? Nahihibang na ako eh. Kasi ang gusto kong mangyari, sa mismong kuta mo, dito kita ibabaon. Dahil sa kabisado ni Kabuwag ang buong lugar, gumawa ito ng paraan para mahulog sa patibong niya si Kanole. Ganon pa man, hindi niya ito basta mautakan. Dahil kagaya ng kanyang sinabi, maraming nakatingin sa paligid at kayang alamin ng mga yun ang bawat kilos ng kanyang kalaban. Dito tayo maglaban. Mas gusto ko rito, madilim dito. Kung sinong mamamatay sa ating dalawa, ito na ang magsisilbing tahanan. Ikaw ang mamamatay at hindi ako. Loob yun ng isang kuweba, yung tipong halos wala kang makita. Alam ni Kanole bilang gabunan, kayang makakita sa dilim ng kanyang kalaban. Akala naman siguro noon ni Kabuwag ay wala nang makikita si Kanole pag ganon. Paikot-ikot ito habang si Kanole ay nakikiramdam lang. Maya-maya pa, nanggaling sa likod si Kabuwag at tinangka niyang gamitan ng mga matutulis niyang kuko si Kanole. Pero nahuli siya nun. Hawak-hawak ni Kanole ang kanyang punyal at agad na nilaslas nito ang dibdib ni Kabuwag. Ano? Kala mo papabor sa iyo pagkakataon? Kahit lugar mo to, kabisado ko rin to. O ano na? Sige pa. Sirit pa ng dugo. Hindi basta-basta ang punyal na ginamit ko sa iyo. Ang punyal na yan ay marami nang napatay. At isa ka na ron. Di mo ba alam? Ang punyal na yan ang pumatay sa kapatid mo. Kaya lasapin mo kung gaano kasakit ang maidudulot niyan sa iyo. Hindi. Di ba sabi mo kung sino matatalo?
ito na magiging tahanan niya, pues ikaw yun. Mahina ka rin pala kagaya mo. Yung kapatid mong walang kwenta. Hindi pa rin naman basta matatapos si Kabuwag kahit sabing isang saksak lang sa dibdib. Inulit ito ng maraming beses ni Kanole, hindi lang sa dibdib. Sa lalamunan, sa muka, sa ulo at sa buong katawan. Hanggang sa sinabi ni Kanole na ito na ang panghuli. Gagawin kitang abo. Ganyan ang ginawa ko sa kapatid mo. Ginamitan ko siya ng punyal at ang pinakahuli ang aking sibat ng kalangitan. Para sabihin ko sa iyo, Kabuwag, wala ka sa ikasampu sa pinakamalakas na nakalabang ko. Kahit na marami kang napaslang na mga manggagaway, hindi ito maituturing na requirements para isama kita sa ikasampu. Mahina ka pa rin kung tutuusin. Pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Nakakalungkot na yung mga nasa kanan na pilit na gumagawa ng kabutihan, pilit na tumutulong sa mga taong simple, pinapaslang ng mga katulad mo. Paalam. Tinamaan ito ng sibat, kaya't naging abo siya. Hindi tuloy katawan niya ang nailibing sa sarili nitong kuweba, kung hindi ang kanyang abo. Para ba siyang naikremate at yon ang naging libingan. Tapos na. Babalikan ko na sila. Hindi biro ang pag-akyat mula sa malalim na bangin papunta sa itaas. Pagbalik naman ni Kanole sa bahay nila Tobal, nakita niyang si Tobal ay magaling na. Ganun pa man, nag-uumiyak ito dahil ayaw na ayaw ni Tobal na mabahiran ng dugo ang kanilang lupain. Tama na, Tobal. Maswerte ka nga eh. Kasi tapos na, di ba, maestro? O, Saipan, tapos na. Napakaswerte mo, Tobal. Tapos na problema mo. Ako, bilang bagong graduate na mag-aaral, hindi ko alam kung gaano ba kalakas na kalaban ang makakasalamuha ko. Saipan? Po. Tobal, tama na. Oo. Ito ang tandaan niyong dalawa. Hindi pa rin natatapos dito ang pagsubok ng buhay bilang isang magaling na albularyo. Habang tayo'y nabubuhay, nariyan ang mga kalaban. Hindi mauubos yan. Kailangan lagi lang kayong handa at kailangan huwag kayong magpapabaya sa sarili nyo dahil isa sa makakapatay sa atin ang pagpapaubaya. Nakuha nyo? Oho, maestro. Siya nga ho pala. Babalik na ba kayo? Yung nanay ko kasi nasa Bulacan eh. Ay siya nga pala. Tobal, dinalaw namin yung nanay mo doon. Okay lang naman siya. Parang magkakaasawa pa nga eh. Ano? Ko talaga, Saipan? Puro ka biro. Biro lang. Tobal, paano alis na kami? Maestro, maaari bang dito muna tayo? Magsaya muna tayo, tsaka tulungan nyo naman ako. Linisin muna natin tong mga dugo rito. Oo nga pala. Sige, tutulungan ka namin ni Saipan. Habang sila'y naglilinis ng buong bakuran, hindi maiwasang may mga taong magtanong, ano raw ba ang nangyari kagabi? Ano raw ba ang meron doon? Tsaka bakit biglaan yata ang pagsusunog nila ng mga tuyong kahoy? Ginagalit pa nga ng ibang mga tao yun dahil daw yung usok ay pumapasok sa bahay. Humihingi naman ng tawad si Tobal sa mga taong nauusukan. Ganon din si Kanole at si Saipan. Pagkatapos nito, nag-inuman sila. Kaya lang, hindi nila nalasing ang kanilang maestro. Napakadaya mo talaga, maestro, kahit kailan. Ano, Saipan? Kaya nga, lasing na ako eh. Pero si maestro, parang wala lang. Saipan, sa pag-uwi mo sa inyo, yung mga natutunan mo sa akin ha? Opo, maestro.
Hinding-hindi ko po yan makakalimutan. At ikaw rin, Tobal. Dalaw na lang kayo ng nanay mo. Dapat, hindi na kayo magkahiwalay Tanging kamatayan lang ang makakapagpahiwalay sa inyong dalawa. Opo, maestro. Salamat ho talaga. Kayo lang pala makatatapos dun. Sa kabuwag na yun. Sobrang dami niyang pinahirapan, maestro. Talagang marami. Siya nga pala. Huwag ka magpapatato Di ba sabi mo mahilig ka sa tato? Plano ko sanang ipatatak dito sa magkabilang pisngi ko. Yung pangalan ng aking itay, ng kapatid ko, tsaka yung panganay namin. Magkabilang pisngi? Oo, maestro. Huwag lang sa balikat baka mamaya ibang tattoo ilagay mo dyan. Naku, hindi po. Sige na. Paalam na, aalis na kami. Sige po. Magandang hapon sa inyong lahat. Dito na po natatapos ang napakahabang kwento. Salamat!